Sa kanyang mga paa, halos mawalan ng malay. Hindi niya kilala ang karamihan sa mga tagapaglinis ng bahay at hindi niya matiis ang paraan ng kanilang pagdura at pagka-obses sa kanya. Ang ilan sa kanila ay talagang dumudura na parang hindi pa kailanman nakakakita ng babae sa kanilang buhay. Ang kanilang itsura pa lang ay nagdulot na ng pagduduwal sa kanya, at muntik na siyang masuka. Si Sebastian ang tanging kalmadong tao doon. Sa kanyang palagay, baka nagpapanggap siyang kalmado upang mapansin siya sa karamihan at makuha ang kanyang atensyon. Pero sa list, hindi siya mukhang nakakadiri. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang magiging bobo siya. Hindi siya madaling magtiwala sa mga salita ng ibang tao, pero hindi ipinakita ni Sebastian ang kasiyahang dapat niyang ipakita at hindi man lang binuksan ang kanyang mga mata. Ito ay hindi normal. Ginang. Bobo, babalik ako ilang araw bago ang kasal mo. Huwag mo akong patagilid na maghintay. Alder ay ngumiti ng may masamang balak at umalis ng nagmamadali. Ang mga tao mula sa mga impluwensyal na pamilya at mga tauhan ng pinuno ng lungsod ay unti-unting umalis, nagpadala ng mga hindi taos-pusong pagbati habang sila'y umaalis. Ang mga miyembro ng pamilya Hartwell ay may mga mapait at masalimuot na mga ekspresyon, lalo na ang patriyarka ng pamilya, si Emilian. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umakyat at bumaba mula sa galit, parang maalon na dagat, at ang hawakan ng silya ay bumagsak sa sahig na parang alikabok matapos niyang durugan ito. Mayroon siyang isang anak na lalaki at 2 anak na babae. Lahat sila ay kahanga-hanga at kanyang ipinagmamalaki. Pero ngayon, ang kanyang munting anak na babae ay mag-aasawa ng isang tanga, at labis siyang nahihiya dito. Gayunpaman, naintindihan niya na hindi niya maaaring sisihin si Jillian dahil siya ang may pinakamaraming sakit ngayon. Bakit ka pa nandyan? Bilasan mo, at batiin si Ginoong Hartwell, sigaw ng butler nang makita niyang nakatulala pa rin si Sebastian. Habang si Sebastian ay nag-iisip ng mabuti upang maalala ang kanyang nakaraan, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari kaya, nang marinig niya ang utos ng butler, diretsyong naglakad siya kay Emilian at bahagyang yumuko. Magandang araw, K3W8 Ginoong Hartwell. Tinutukan siya ni Emilian ng matalim na tingin. Sa totoo lang, gwapo si Sebastian, at wala siyang mairereklamo sa kanyang hitsura. Sa kasamaang palad, may makitang si Sebastian ay isang mababang antas na tagapaglinis lamang at tila isang tunay na inutil, na nagbigay kay Emilian ng pagnanais na patayin si Sebastian sa isang sampal. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng puwersa dahil alam niyang kung gagawin niya iyon, ibang kwento ang sasabihin ng mga tao sa labas na may mga palamuti. Ano ang pangalan mo? Pabulong na inis na tanong ni Emilian habang pinipigilan ang kanyang galit. Ang tawag nila sa akin ay tanga, sagot ni Sebastian. Agad na umiikot ang ulo ni Emilian. Hindi lang basta simpleng tao si Sebastian, kundi napakapangkaraniwan din ng pangalan niya. Sa pagkakataong ito, nawala na sa pamilya Hartwell ang lahat ng kanilang dangal at lubos silang nahiyang-hiya. Natisod si Jillian at Natamba, muntik nang mahulog sa sahig. Buti na lang at mabilis si Laurel at nahawakan siya ng matatag. Amang, hindi maganda ang pakiramdam ni Jill. Iuuwi ko siya para magpahinga, sabi ni Laurel na may pag. Ipinagpag ni Emilian ang kanyang braso at bumagsak sa upuan na parang deerehang lobo. Parang tumanda siya ng isang dekada at hindi niya maitagilid ng tuwid ang kanyang likod. Fergus. Oo, Ginoo, sagot ni Fergus Yolande, ang butler ng mga Hartwell, na may mababang baw. Pumikit si Emilian, itinutok ang daliri kay Sebastian at inutusan, mag-ayos ng kwarto para sa kanya. 3 araw mula ngayon, pakakasalan niya si Jill sa isang simpleng seremonya. Ginoong Hartwell, hindi ba masyadong minadali ito? Napahinto si Fergus, sa sobrang laki ng pagnganga ng bibig niya parang magkakasya dito ang isang itlog. Bagaman hindi maiiwasan ang kasal, naisip niya na dapat itong ipagpaliban hanggat maaari. Chapter 1542. Humitit si Emilian at sinabi, ang aming pamilya ay naging paksa ng pampublikong kritisismo dahil sa insidenteng ito. Ang bagay na ito ay maaari lamang matapos sa pamamagitan ng pagpapakasal nila sa lalong madaling panahon.
Napaka-maasikaso mo, Ginoong Hartwell. Gagawin ko na ito ngayon din. Mahusay na pinuri ni Fergus si Emilian, ngunit wala nang anumang papuri ang makakatulong sa puntong ito. Ganoon na lamang, dinala si Sebastian ni Fergus habang ang ibang mga tagapaglinis ng bahay ay nanood na may inggit. Napakabilis, inayos ni Fergus ang isang marangyang silid para sa kanya at kahit na nagtalaga ng 2 katulong para sa kanya. Gayunpaman, hindi talaga nirerespeto ng mga handmaid si Sebastian, pinkritikuhan siya ng sarcastically sa kanyang mukha gamit ang mga salitang kasing talas ng mga kutsilyo. Hindi na pinansin ni Sebastian na makipagtalo sa kanila, umupo siya sa silid upang magmuni-muni, sinusubukang hanapin ang kanyang nawawalang nakaraan sa kalaliman ng kanyang mga alaala. Hindi. Hindi ito pwede. Hindi ko pakakasalan ang tanga na iyon. Sa isang loft na may mga inukit na haligi at mga mural sa dingding, nawalan ng pasensya si Jillian nang marinig ang tungkol sa kasal na gaganapin sa loob ng 3 araw. Parang isang galit na leon, sobrang galit niya na winasak niya ang lahat sa silid, na nagdulot ng pagkawasak sa silid. Gusto ni Laurel na pakalmayan siya pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Jillian, naisip niya na hindi rin niya matatanggap ang balita ng maayos. Si Jillian ay nagmadaling lumapit sa isang napakaganda at maayos na nakadamit na babae at lumuhad, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nagmamakaawa. Ina, kailangan mong makahanap ng solusyon para sa akin. Ayokong pakasalan ang tanga na iyon. Ang napakamaayos na nakadamit na babae ay mukhang nasa huli ng kanyang 20s. Maganda siya at mayroon pa ring alindog. Ang mga taong hindi alam ay maaaring isipin na siya ang kapatid na babae ni Laurel at Jillian, ngunit sa katunayan, siya ang kanilang ina at ang matriarka ng pamilyang Hartwell, si Eleanor Kalkberg. Jill, bumangon ka muna. Tutulungan kita. Mabilis na tinulungan ni Eleanor si Jillian, ang kanyang mga mata puno ng pagmamahal at kasing init ng araw sa tagsibol. Ina, pakiusap, mag-isip ka ng solusyon. 3 araw na lang ang natitira. Mahuhuli na tayo kung hindi tayo makaisip ng plano ngayon, umiiyak na sabi ni Jillian, namamaga ang mga mata. Hindi natin kailangan ng 3 araw. Isang malamig na ngiti ang sumilong sa mga gilid ng labi ni Eleanor, na nagdulot ng panginginig sa likod ng isa. Jillian ay sobrang saya. Ina, may plano ka na ba? Sa pagkamausisa, tumingin din si Lauren kay Eleanor, hindi kumakblink. Basta't patay na ang tanga na iyon, hindi mo kailangang magpakasal sa kanya, sabi ni Eleanor sa isang mapanlikhang tono na may halong lamig. Walang kasalanan si tanga. Bukod dito, kung siya ay patay na, lahat ay malalaman na kami ang may gawa nito. Gagawin ng ibang malalaking pamilya itong malaking usapan, argumento ni Lauren nang may reflex, may malalim na kunot sa kanyang noo. Eleanor ay humalaklak. Wala akong pakialam dyan. Ikaw na ang bahala sa gawain na ito. Ano? Ako. Si Lauren ay naguguluhan. Sa simula, hindi siya sumasang-ayon sa ideya, pero ibinigay sa kanya ni Eleanor ang gawain. Nasa gitna siya ng isang dilema, at ang puso niya ay mabilis na tumibok sa pagkabahala. Ano? Ayaw mo bang gawin ito? Gusto mo bang magpakasal ang kapatid mo sa isang tanga? Bulyo ni Eleanor na may seryosong ekspresyon. Ina, hindi natin kailangan si Lauren para dito. Kumuha na lang ng mas mataas na ranggong kasambahay para gawin ito. Tapos, papakilala natin siya na umamin sa ginawa at gagawin itong mukhang pagpatay pagkatapos ng nakawan. Ito ang magiging paliwanag sa publiko. Jill, hindi masamang ideya yan. Tumanggo si Eleanor sa kasiyahan at pagkatapos ay humarap kay Lauren na may pagkadismaya. Huwag mo nang gawin yan. Maghanap ka ng mas mataas na ranggong tagapaglinis dito. Tandaan mong huwag sabihin ito sa kahit sino. Ito ay tungkol sa panghabang buhay na kaligayahan ng iyong kapatid. Chapter 1543. Umalis si Lauren sa silid at inutusan ang kanyang personal na katulong na dalhin ang isang mas mataas na ranggong tagapaglinis. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Bagaman hindi ito ang kanyang intensyon, siya ay puno ng guilt dahil siya ang nagligtas kay Sebastian at naghatid sa kanya pauwi. Napakasakit para sa kanya na ilagay siya sa ganitong panganib sa halip.
Bukod dito, ang mas mataas na ranggong tagapaglinis na kanilang matutuklasan mamaya ay magiging isang inosenteng sakripisyo rin. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, siya ay lumingon at umalis. Ang kanyang pagsasanay sa mga kabataan ay kahanga-hanga, at pamilyar siya sa lupain. Parang multo, nakarating siya sa isang pinto sa loob ng walang oras. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang storage space ring at sumulat ng ilang salita sa panyo, na may bahagyang halimuyak ng jasmine. Susunod, kumatok siya sa pinto ng mahinahon. Samantala, si Sebastian ay nasa kama. Naramdaman na niya ito nang dumating si Lauren sa bakuran, pero nalito siya sa mga ginawa nito. Sa halip na pumasok, nag-iwan siya ng isang sulat. Nang binuksan ni Sebastian ang pinto, malayo na si Lauren. Kinuha niya ang panyo at binasa ang mga salitang nakasulat dito. Maingat niyang inilagay ito sa kanyang bulsa sa dibdib at bumalik sa pagtulog. Sa kasalukuyan, si Sebastian ay nananatili sa isang lugar na may sariling bakuran. Ang mga alilang nakatalaga sa kanya ay wala sa paligid, kaya't ang lugar ay tahimik na tahimik. Nagkubli mula sa dilim ng gabi, isang nakabuntot na figure ang sumingit sa bakuran at mabilis na umabot sa pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid at tahimik na sumisiksik patungo sa kama. May malamig na liwanag, at isang patalim ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa dilim, dalawang ilaw ang kumislap habang itinaas ng nakaburong tao ang kanyang mga kamay at matinding sinaksak ang taong nasa kama. Ang puwersa ay napakalakas na sa kutsan. Gayunpaman, ang figurang nakasuot ng itim ay nagmukhang nagulat dahil walang amoy ng dugo. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Isang boses ang umabot mula sa likuran niya, at siya'y napalingon sa takot. Bagaman madilim sa silid, ang cultivator ay may mahusay na paningin at nakakakita kahit sa pinakamahinang ilaw. Bukod dito, mayroon siyang mga espiritual na pandama upang tulungan ang kanyang paningin. Kaya, agad na nakita ng taong nakasuot ng itim na ang kanyang target ay nasa harapan niya. Mamatay ka na. Nang walang paliwanag, ang figure na nakasuot ng itim ay sumaksak patungo kay Sebastian, na nagpasabog ng kanyang demigod level na pagsasanay. Kahit na ang antas ng pagsasanay ng isang demigod ay hindi gaanong kahanga-hanga, itinuturing itong malakas sa mga karaniwang tagapag-alaga, at tiwala ang figurang nakasuot ng itim sa kanyang atake. Gayunpaman, wala siyang nahuli sa kanyang tiwalang pagsaksak, at nakagawa siya ng butas sa sahig. Sa kabilang banda, madali itong naiwasan ni Sebastian. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga nakaraang alaala, mayroon pa rin siyang mga instinct sa laban. Pero ang pangunahing punto ay masyadong mabagal ang bilis ng figure na nakasuot ng itim. Ang figurang nakasuot ng itim ay may mabilis na reflexes din. Ipinakita niya ang kanyang panggugulong patagilid upang hiwain si Sebastian sa baywang, ngunit lahat ito ay walang silbi dahil biglang nawala si Sebastian. Nagulat, ang nakasuot ng itim na figure ay mabilis na lumingon, ngunit may isang kamay na humawak sa likod ng kanyang leeg. Bagaman hindi ginamit ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya, nakakatakot ang kanyang lakas. Ang lalaking nakasuot ng itim ay parang mababali ang kanyang leeg, at siya'y nanlumo sa takot. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Tanong ni Sebastian muli. Kung ganon, hindi ka pala bobo. Ang nakabuhol na figure ay ang mas mataas na ranggong tagapag-alaga, si Teddy McCarthy, at naroon siya upang patayin si Sebastian sa utos ni Eleanor. Noong una, akala niya na magiging madali lang ang misyon na ito. Sa kanyang gulat, ang lalaking akala ng lahat ay tanga ay lumabas na napakalakas. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi malakas at kalmado ang boses ni Sebastian, pero nakaramdam si Teddy ng napakatinding pressure. Nagkunwari ng kalmado, sumagot si Teddy, si Mrs. Hartwell ang nagpadala sa akin. Mabuti pang pakawalan mo ako agad, o magpapadala siya ng mas malakas na tao kung hindi ako makabalik sa kanya. Mamamatay ka. Pero kung pakakawalan mo ako, maipapakita ko sa iyo ang daan palabas dito. Sa isang kaluskos, sinira ni Sebastian ang leeg ni Teddy nang walang pag-aalinlangan. Laking gulat ni Teddy nang lumaki ang kanyang mga mata, dahil hindi niya kailanman naisip na maglakas loob si Sebastian na patayin siya.
Bukod pa rito, wala talagang mga palatandaan. Pati si Sebastian ay walang ideya kung bakit siya ganoon kalupit. Kumilos lang siya dahil sa reflex. Gayunpaman, hindi niya ito pinagnilayan. Para sa kanya, ang paghawak kay Teddy sa leeg ay kasing dali lang ng pagdadala ng kuting, at naglakad siya sa bakuran ng ganon. Chapter 1544. Hating gabi na, at karamihan sa mga tao ay natutulog na. Iwasan ni Sebastian ang dalawang patrol team at itinapon ang katawan ni Teddy sa isang lawa ng lilis. Sa loft, patuloy na tumitingin sina Eleanor at Jillian sa pinto. Habang lumilipas ang oras, kahit si Eleanor ay nagsimulang magmukhang nag-aalala. Ina, ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Teddy? May nangyari kaya sa kanya? Tanong ni Jillian, nag-aalala. Lauren, tingnan mo kung ano ang nangyayari, sabi ni Eleanor. Tumanggo si Lauren, na nais ding malaman ang sitwasyon. Di nagtagal, narating niya ang bakuran kung saan nakatira si Sebastian. Pinalaya ang kanyang espiritual na pandama, sinuri niya ang loob ng silid at nakita si Sebastian na mahimbing na natutulog sa kama. Nakita ito, siya ay huminga ng maluwag dahil sa totoo lang ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya. Agad siyang bumalik sa loft. Pagkatapos marinig ni Eleanor ang balita, ang kanyang mukha ay naging labis na seryoso. Nasaan si Teddy? Hindi mo ba siya nakita? Tanong ni Eleanor na galit. Bilang tugon, nilinggan ni Lauren ang kanyang ulo. Ina, mukhang wala talagang ginawa si Teddy. Malamang alam niyang mamamatay siya kung pinatay niya ang tanga na iyon, kaya tumakas siya ng magdamag, galit na sabi ni Jillian. Siguro nga. Sino ba ang mag-aakalang medyo matalino pala ang lalaking ito? Malamig na sagot ni Eleanor. Ina, ako na mismo ang gagawa nito. Pwede ka na lang maghanap ng ibang tao para umamin sa krimen bukas, mungkahi ni Jillian ng walang emosyon, ang kanyang mga matay kumikislap ng malamig. Sa isang nakakatakot na tingin, tumanggo si Eleanor. Maging maingat ka at huwag mag-iwan ng anumang bakas. Katatapos lang matulog ni Sebastian nang bigla siyang magising sa isang matinding pakiramdam ng pagpatay. Kahit na ang pagnanais na pumatay ay tumagal lamang ng isang saglit, agad niya itong naramdaman. Agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na pandama at nakita ang isang babae na tumalon sa pader at bumagsak ng maayos sa bakuran. Ang babae ay walang iba kundi si Jillian. Sa araw, pinili niya siya bilang kanyang asawa nang walang pahintulot nito, ngunit sa gabi, hinanap siya upang patayin. Siya ay talagang isang kasuklam-suklam na tao. Si Sebastian ay nag-atubili ng isang segundo at mabilis na tumayo. Sa isang iglap, tumalon siya sa beam at pinigil ang kanyang hininga habang nagtatago ng kanyang presensya. Dahan-dahan, bumukas ang pinto, at pumasok si Jillian ng tahimik. Matapang siya, hindi man lang itinago ang mukha habang tinitingnan ang paligid pagkatapos pumasok sa silid. Sa huli, nagmura siya sa pamamagitan ng nakatikom na mga ngipin at matinding tinapakan ang kanyang inga bago umalis na puno ng galit. Matapos mawala sa paningin ang kanyang figure, si Sebastian ay tumalon mula sa beam ng magaan at nagpatuloy sa pagtulog sa kama. Bagaman may dalawang tao na sinubukang patayin siya sunod-sunod, hindi siya natakot sa kanila dahil pareho silang mahina. Pagkatapos bumalik ni Jillian, inisa-isa niya ang lahat ng tapat, at lumabo ang mukha ni Eleanor. Kung tama ang hinala ko, inilipat ng iyong ama ang lalaking iyon sa ibang lugar dahil hinala niya na masasaktan namin siya. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Jillian ng may kaba. Pakiramdam na kasing balisa ng langgam sa mainit na kawali. Chapter 1545. Huwag mag-alala. May oras pa tayo. Sapat na yan para sa araw na ito. Bukas, malalaman natin ang sitwasyon ng detalyado at gagawa tayo ng susunod na hakbang, sabi ni Eleanor bago nagmamadaling umalis sa lugar. Tumingin kay Jillian, mahinang sinabi ni Laurel, Jill, hindi bobo ang lalaking iyon. Nawalan lang siya ng alaala sa ngayon bakit mo siya papatayin. Si Jillian ay humalaklak. Ang mukha niya ay puno ng paghamak habang sumagot siya, kahit na hindi siya bobo, isa pa rin siyang mababang katulong. Kung pakakasalan ko siya, masisira ang buhay ko. Hindi ko kailanman papayagan na mangyari iyon.
Ang mga mata ni Jillian ay kumislap ng malamig habang bumuhos ang matinding intensyon ng pagpatay sa kanila. Matulog ka na, kung ganon. Nang makita kung gaano ka-persistent si Jillian, huminga ng malalim si Lauren, tumigil siyang kausapin siya at umalis. Kinabukasan, nagkagulo ang pamilya Hartwell dahil may natagpo ang bangkay sa lawa ng Lilies. Sa mas malapit na pagsusuri, napagtanto nila na ang namatay ay ang mas mataas na ranggong tagapag-alaga, si Teddy. Ang pamilya Hartwell ay isa sa 5 pinakamalalaking pamilya sa lungsod ng Wave-Ina. Kung kumalat ang balita na isang mataas na ranggong tagapag-alaga ang pinatay sa loob ng kanilang tahanan, magiging katatawanan sila. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay isang gawaing loob. Bukod sa harap at likurang pinto, ang ibang mga lugar ay pinrotektahan ng isang matibay na hadlang. Bukod pa rito, may mga gwardya sa harap at likod na pinto, kaya halos imposibleng makalusot ang sinuman nang hindi napapansin. Si Emilian ay galit nang marinig niya ang balita. Nagalit siya ng husto at nagutos ng masusing investigasyon. Sa kabila nito, wala pa ring natagpuan kahit lumipas na ang isang araw. Walang nagduda kay Sebastian dahil siya ay isang simpleng tao sa kanilang mga mata. Pagkatapos marinig ito, agad na napagpasyahan nina Eleanor at Jillian na si Teddy ay pinatay ng lalaking ipinadala ni Emilian upang protektahan si Sebastian. Dahil sila'y may kasalanan, hindi nila pinagtangkahan na beripikahin ang katotohanan ng balitang ito. Ina, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa loft, si Jillian ay nalulumbay at walang ideya. Parang langgam sa mainit na kawali, naglalakad-lakad siya sa paligid ng kwarto ng nervyosa. Alam siguro ng ama mo na ipinadala namin si Teddy para patayin ang lalaking iyon. Baka may nagmamasid sa atin sa labas ngayon, kaya biglang tumigil si Eleanor sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap at hindi na nagpatuloy. Naiintindihan ni Jillian ang ibig niyang sabihin at nagulat siya, natigilan sa kanyang kinaroroonan, at hindi siya gumalaw ng matagal. Hindi. Ayoko pakasalan ang isang tanga. Ayoko. Sigaw ni Jillian sa kawalang pag-asa at nagsimulang umiyak na parang isang walang kalaban-laban at kaawa-awang bata. Lumuhad siya at inilubog ang kanyang mukha sa kanyang mga bisig, umiiyak ng malungkot. Dahan-dahan, nagsimula si Eleanor. Jill, naisip mo na ba ito? Kahit napatayin natin ang lalaking iyon, hindi rin papayag ang pamilya Grossley na basta-basta na lang ito palampasin, at baka pilitin ka pa nilang pakasalan si Alder. Kaya kung ganoon, bakit hindi mo na lang pakasalan yung lalaking iyon? Kapag naging intermediate deity master na ang iyong ama, wala na tayong dapat ipag-alala sa ibang malalaking pamilya. Pagkatapos, papatayin natin yung lalaking iyon, at makakapag-asawa ka ulit. Magpakasal muli. Tumigil sa pag-iyak si Jillian at itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagdududa. Tumanggaw si Eleanor ng matatag. Oo. Hindi ito masamang solusyon sa sitwasyong ito. Handang-handa na ang iyong ama na makalusot sa intermediate deity realm, at aabutin lamang ito ng 2 taon, sa pinakamasama na. Huwag natin siyang istorbohin sa oras na ito upang makapag-focus siya sa kanyang pagsasanay. Kapag naging intermediate deity master na siya, tayo ang magiging pinakamataas sa mga pinakamagagandang pamilya ng Wave-Ina. Pagkatapos, kahit magpakasal ka ulit, magkakaroon ka ng napakaraming pagpipilian ng mga kahangahangang lalaki. Ang mga salita ni Eleanor ay sa wakas nagpatahimik sa nag-aalalang puso ni Lauren. Sa ngayon, ligtas naman si Sebastian. Sa susunod na ilang araw, abala ang sambahayan ng Hartwell sa paghahanda para sa kasal. Lahat ay pinanatiling simple. Isang silid para sa kasal ang inihanda ng Minadali, at simpleng dekorasyon ang inilagay sa ilang hindi kapansin-pansing sulok. Lahat ng ito ay inaasahan dahil ang kasal na ito ay isang katawa-tawang biro sa mata ng lahat. Kaya naman ni isang imbitasyon sa kasal ay hindi na ipadala.